Nako po, ito na mga kababayan, ni Epipanyo Labrador Pasok. Ito na nga mga kababayan, mukhang nag-iba na ang ihip ng hangin. Mukhang gusto nang humingi ng tawad at lumuhod nitong si Epipanyo Labrador mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-usapan, ako muna ibabati ng magandang gabi sa ating mga subscribers dyan, sa ating mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, halatang halata na nagtapang-tapangan na lang itong nga si Epipanyo Labrador mga kababayan. Pero ang katotohanan talaga niyan, gusto na niyang humingi ng tawad. Kasi nga mga kababayan, nung una niyang sinabi, nilahat niya, lahat daw ng mga Muslim. Ngayon mga kababayan, pili-pili na lang. Iilan na lang mga kababayan yung kanyang pinatatamaan. Pero nung una mga kababayan, nilahat. Dahil nag-react lahat ng mga Muslim mga kababayan, at ngayon nga, may patong na ito sa kanyang bunbunan. Ngayon, natakot. Nanginig mga kababayan. Nagkukunwari na lang talagang matapang itong taong ito. Pero ang katotohanan talaga yung mga kababayan, nanginginig na ang buong kalamnan. Nanginginig na yung kanyang mga bituka, laman loob mga kababayan. Wala na, takot na yan. Nagkukunwari na lang talagang matapang yan mga kababayan. Kasi nga ang katotohanan talaga ng taong yan, napakaduwag yan. Kung matapang yan, noon pa tinanggal yung kanyang pismas. Tingnan ninyo mga kababayan, may tao bang matapang na ganyan? Nagtatakip ng mukha. Kahit sino siguro ang tatanungin ninyo, kahit siguro yung mga musmus. Pag magtatanong kayo, ipakita ninyo yung kanyang video mga kababayan. Tapos magtanong kayo, matapang ba itong taong ito? Ano kaya sagot ng mga tao mga kababayan? Kahit yung musmus. Baka sabihin ng mga tao, wala, duwag yan, supot yan. Yung pismas nga niya, hindi matanggal-tanggal. Tapos, magtapang-tapangan mga kababayan. Pero nga ngayon, mga kababayan, sa tono lang ng kanyang pananalita, gusto nang humingi ng tawad. Kilala ko yung tao na yan. Puro lang yung kayabangan yan. Panahon ni Arnie TVs daw, matapang daw siya. Naku po, isa ako sa mga vlogger mga kababayan na bumabatikos noon kay Arnie TVs. Matapang yan, puro lang naman kasinungalingan yan. O ito na, huwag na natin itong kapatagalin. Sabay-sabay na natin itong sakalin. Panoorin pala mga kababayan. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Na kung saan katangi-tangi po itong ating YouTube channel, na kung saan walang sino man ang pwedeng manakot at walang sino mang pwedeng kumbaga sa ano'y sumira sa ating pinaglalaban, no? So especially dun sa mga ayaw po sa akin ng mga DDS. Alam nyo, dito sa Pilipinas mga DDS lang naman yung ayaw sa akin, pero pagdating sa mga Pinklawan, mga Dilawan, pati sa mga Pulahan, atin po yan. Talagang kakampi po natin yung mga yan. So ngayon, alam nyo naman po, nagba-viral po tayo ngayon dahil sa lahat po ng vlogger at katangi-tanging vlogger sa buong Pilipinas. Tanging si Supremo Epipanyo Labrador lang po ang bumabangga sa lahat ng mga malahiganting grupo o maging mga reliyon na talagang... Sa lahat ng mga vlogger mga kababayan, itong si Epipanyo lang ang natatangi mga kababayan na ganyan yung kanyang itsura. Nakapismas. Banat yan ang banat. Nagtapang-tapangan ka, kunwari, maghahamon ka. Pero, nakatakip yung pagmumukha mo. Sino bang maniniwala sa yung matapang ka? Ang maniniwalang matapang yung makatulad mo lang ng mga abnoy. Yung mga abnoy siguro mga kababayan kayang paikutin itong supot na ito. Kung magpatuloy ka nga, hindi mo kaya eh. Sabi ng kapitbahay mo sa akin, nag-message noon, yang si Richard Palacio, nung tinuli yan, hindi yan hindi natuloy yung pagtuli niyan. Kasi tumakbo. Kasabay daw sila mga kababayan ng kapitbahay niya na nag-message sa akin noon, nasupot pa yan hanggang ngayon. Tapos ngayon magtapang-tapangan kang animal. Kaya ito patuloy natin. Ang kulto, no? Kung makikita ninyo, katangi-tangi po ang inyong lingkod, no? Dahil sa wala po tayong sinisino. Basta pag nakita nating mali, sabi ko nga, kahit ikaw pa ang pinakahari sa buong mundo, hindi kita katatakutan. At nagsasalita ako para sa taong bayan.
So, maraming salamat at tayo po muli ay nagba-viral. Ako ay natatawa na nga lang, sabi nga po ng iba, gusto lang daw natin magpasikat. Hello, baka nakalimutan mo kapatid o baka hindi mo lang alam, panahon pa lang ni Arnie Tevez, sikat na po ang inyong lingkod, Epifanio Labrador. No? Dahil ito ang kauna-unahang vlog. Mga kababayan, sa panahon ni Arnie Davis, bumabatikos din ito kay Arnie Davis. Pero siya lang yung tanging vlogger, mga kababayan, na nagtatago. Laging nakatago yan. Kung hindi sa ilalim ng tawag nito, mga bayabas. Diyan sa mga damuhan. Sa ilog, mga kababayan, nagtago na sa ilog yan. Dahil nga, muntik nang matuntun yan noon. Takot na takot. Sa dulong banda, sa bandang dulo, may video tayo papakita sa inyo. Takot na takot na yan noon eh. Ikaso nga lang, talagang malaki yung kanyang pangangailangan. Kailangan niya magtapang-tapangan, mga kababayan. Kasi wala naman talaga siyang ibang alam. Kung hindi pagmumura, paghamon, tapos naman pag hinahanap, magtatago. Yan ba yung ganun ba yung klaseng taong matapang, mga kababayan? Di ba? Kung matapang ka, ilagtan mo yung sarili mo. Magpakilala ka. Hindi yung ganun. Paghamon ka, tapos teka lang, nawala. O, nawala. Sige na. Ito na. O, ito na. Vlogger na talagang walang takot, na talagang pinagmumura, yung mga sinasabi nilang katakot-takot daw di umano ng mga politiko na kaya magpapatay ng ganito, etc. Lokohin nyo lolo nyo, takutin nyo lolo nyo. At doon nga pala, especially doon sa mga nananakot, kung meron taong kumakain araw-araw o tuwing umaga ng mga pananakot, ako po, hindi lamang po 3 times a day na kinakain ko yan. Kahit natutulog ako, sa tuwing lumalabas sa isipan ko yung mga pananakot sa akin, lalong-lalo na ng mga muklong makaduterte. Uulitin ko mga muklong makaduterte, hindi makamarcos, ibig sabihin hindi sila kasali. So, kaya yung mga pananakot nyo sa akin, keso ganito, ganyan, keso may patong ka na 50,000, 500,000. Kung gusto nyo gawin yung 500,000, baka sakaling mas madali-dali ang pagpahanap sa akin. Gusto nyo tulungan ko kayo para ituro kung nasaan ako? Pero mahirapan pa rin kayo eh. Kaya lang, pag tinuro ko sa inyo, kailangan... Ayun na mga kababayan. Nagbabago na yung kaniyang pananalita. Hindi lang talaga niya kaya, mga kababayan, na mapahiya siya sa kanyang mga taga-suporta. Ilan lang naman taga-suporta nito eh. Ayaw lang talaga niya mapahiya, kaya pinaninindigan niyang matapang siya. Pero ang katotohanan talaga niya, mga kababayan, tingnan nyo, yung tono ng kanyang pananalita, wala na yung kanyang tapang eh. Kasi nga, ang totoo niya, nanginginig na nga yan. Nagtapang-tapangan na lang yan eh. Para, baka sakali, na may mag-abot sa kanya. Baka may mag-Gcash sa kanya, mga kababayan. Kasi nga, nangingi ng pira yan eh. Noon pa yan, nangingi ng pira sa kanya, mga taga-suporta yan. O mga taga-suporta ni Epifanio Labrador. Hindi ba kayo hinihingian yan? Alam niyo, mga kababayan, itong si Epifanio Labrador, nag-message ito. Totoo ito. Nag-message ito sa isa kong taga-suporta. Matagal po ng subscribers. Si Ma'am Joyce, mga kababayan, nag-message ito kay Ma'am Joyce. Nanghingi ito ng pira, mga kababayan. Nandyan si Ma'am Joyce. Pakikuminto nga, Ma'am Joyce, kung itong sinasabi ko ay kasinungalingan. Nagkuminto ito. Nanghingi ito ng tulong. Tapos pangtapangan kang support. Kaya dapat tuloy natin, mga kababayan. Ang nyo pa rin ako bayaran, di ba? O, yun lang, magtotolonggesan tayo dito. Kung tolongges kayo, mas wais naman ako. Ngayon, tuloy tayo. Sa mga kababayan natin na nakakaunawa, kagabi po, halos alas 2 na yata, na madaling araw tayo nakatulog dahil sa dami po na tumatawag sa akin. Yung iba, sinasagot po natin yung message nila dahil yung kanila namang mga message ay hindi naman pananakot, no? Ang kanila ay ito clarification lang. Kung ano ba ang ibig sabihin ko doon sa sinabi kong mga Muslim, no? Ngayon,
Dahil nga po sa sinabi nating mga Muslim, sinakyan po yan. Alam niyo kung sinong sumakay? Yung isang kalaban natin na kung saan hindi rin tayo kayang matinag, no? Yung hindi tayo kayang takutin, yung isang sungayang reliyon. Sinakyan nila yan. Sinakyan nila, talagang ginagatungan nila yung mga Muslim na maka-Duterte dahil hindi nila tayo kaya eh. Siguro naghahanap nagkakampi, ginatungan ngayon ng reliyong sungayan. Talagang tumutulong sila na siyempre, baka iniisip nila, chance na natin to. Baka sa pamamagitan nito, maging viral lalo itong si Supremo Epifanio Labrador, maano na natin to. Di ba? Eto na ngayon. Mga minamahal ko mga kababayan, ikaklaro ko lang. Kasi may mga DDS, may mga membro ng iglesia ng mga sungayan, ginagawan po ito nila ng issue, no? Kesyo binastos ko daw yung reliyon ng Islam, ng mga Muslim. Kailan ko binastos ang reliyon ng Muslim? Di ba mga kababayan, mukha naman makaawa na. Dahan-dahan na yun mga kababayan, hanggat magmamakaawa na yan at hingi na nga ng tawad yan. Kasi nga mga kababayan, noon pa nagtapang-tapangan yung vlogger na yan. Kung totoo talagang matapang yan, nakikita nyo naman eh. Nasa damuhan, nasa kakahuyan, nag-vlog. Pati na bang tao yung ganun? Tapos nakapismas ka, tapos ang tapang mo magsalita. Saan banda yung matapang dyan mga kababayan? So ito yung video na sinabi ko sa bandang dulo. Itong si Epifanio Labrador mga kababayan, iniwanan na ito ng asawa eh. Kaya nga naputol yung video natin, nasaan na ba tayo banda? Yun na nga mga kababayan, itong si Epifanio Labrador, noon mga kababayan, muntik na itong matunton. Halos nga mag-iiyak ito mga kababayan eh. Dahil iniwanan ito ng kanyang pamilya. Iniwanan ito ng kanyang asawa. Dahil sa sobrang takot ng kanyang asawa, iniwanan siyang mag-isa. Kaya naglasing mga kababayan. Naglasing. Kumain ng maraming kuhol mga kababayan. Tapos yun nga, nung nawala na yung kanyang asawa mga kababayan, iniwanan na itong si Richard Palacio, tumakas din ito. Tumawid ito ng ilang kabundukan. Bit mga kababayan yung kanyang baril. Ginawang buntot mga kababayan yung kanyang baril na pinagyayabang niya noon. Pinakita niya sa kanyang YouTube channel na siya daw ang tutumba kay Arnie Teves. Binabanatan ko rin noon si Arnie Teves mga kababayan. Pero ito lang yung tanging vlogger mga kababayan, natatanging vlogger na isang napakaduwag. Nagyabang, naglabas ng kanyang baril, pero tumakas. Ginawang buntot yung kanyang baril mga kababayan. Ganito kayabang ang taong ito. Kaya sa mga supporters, sa mga bago pa lang nakapanood ditong si Epifanio Labrador, usisahin nyo muna yan. Puro lang salita yan, wala talaga sa gawa. Kabisado ko na yan. Yung pananalita niyan mga kababayan, puro lang salita yan, wala sa gawa. Maniwala kayo sa akin. Ito na yung video pala, kung di ko makalimutan. Ito, sabay-sabay natin panoorin. Alam nyo, kahapon kaya natakot yung asawa ko kasi may nag-message sa cellphone ko na na-trace na nila dito, na-trace na. Yung mga kababayan, na-trace na daw yung kanilang kinaroroonan. Pero yung video na yan, noon pa yan mga kababayan, kasi nga marami nga naghahanap niyan. Hinahanap yan kasi wanted yan. May kasong qualified tip sa Silay RTC mga kababayan, Silay City RTC. Tapos itinakas niyan yung pira sa Suertres mga kababayan, yung tayaan ng loto, itinakas niyan. Tapos may kaso ng panggagas. Ang daming kaso niyan. Kaya hindi lang Iglesia ni Cristo, hindi lang Muslim, hindi lang kung sino-sino ang mga naghanap niyan mga kababayan. Hindi hinahanap din ng ating batas yan. Hinahanap ng mga alagad ng batas yan. Dahil nga, wanted yan mga kababayan. Iwan ko lang ngayon, baka na medyo matagal na rin. Baka na-dismiss na yung kanyang kaso. Di natin alam mga kababayan, pero sa tingin natin, kasi nga patuloy pa rin itong nagtatago, malamang may kaso pa rin ito, wanted pa rin ito mga kababayan.
Yun lang, dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Pasensya na, medyo naputol yung video natin kanina putol-putol yung mga sinasabi natin. Bago tayo magtatapos, mag-shoutout lang muna tayo kay Lon TV, parang EI lang. Shoutout na rin kay Nestor Dunas. Shoutout na rin kay Donnie Johnson. Shoutout na rin kay Deborah Disos, kay Rod TV, shoutout. Kay Iwan, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Berge Di Diyos ng Apulilang Bulacan, kay Ma'am Edisa Borby, kay Ma'am Lods Rosalie Malit, shoutout sa iyo, idol. Shoutout na rin kay Eduardo Benedicto ng Plaridel Bulacan, kay Tili Solita, Paul Boronic daw si Marcos. Shoutout na rin kay Ata Ribato at kay Litel. At kay Priscilla Danton. Yun naman, dito lang muna. Medyo mahaba na yung ating video. At once again, this is Ron TV mo. Ingat nila. God bless bawat isa sa atin.